Netizens pabor sa pagbati ni PBBM sa bagong Pangulo ng Taiwan. Nitong January 15, 2024, nagpaabot ng pagbati sa social media si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay President-elect Lai Ching-te bilang bagong Pangulo ng Taiwan. Simple lang ang pagbati ng Pangulo na nagsabing, "We look forward to close collaboration, strengthening mutual interests, and ensuring prosperity for our peoples in the years ahead." Agad naman itong kinundina ng China na nagsabing strongly dissatisfied sila sa naging pagbati ni Pangulong Marcos. Sinabihan pa nga ng China ng Pilipinas na not to play with fire. Paglilinaw ng Department of Foreign Affairs o DFA, paraan ito ng Pangulo upang magpasalamat sa pagtanggap sa halos 200,000 na overseas Filipino workers o OFWs. Sa kabila nito, idiniin ng DFA na kinikilala ng Pilipinas ang One China policy. Sa kabila nito, maraming netizens ang pumabor sa ginawang pagbati ni Pangulong Marcos dahil kung tutusin, pagbati nga lang naman daw ito. Patunay na maraming Pilipino ang tiwala kay Pangulong Marcos sa inilabas na tugon ng Masa Survey ng Okta Research nitong January 16, 2024. Dito, naipakitang majority ng mga Pilipino ang sumasang-ayon sa pagtugon ng administrasyon ni Pangulong Marcos sa territorial dispute sa China. Bakit nga ba mas marami ang nagtitiwala sa mga polisiya at programa ng Administrasyong Marcos ukol sa territorial dispute sa China? Alamin natin. Ayon sa Okta Research, tinatayang 61% ng adult Filipinos ang sang-ayon sa mga polisiya ng Administrasyong Marcos sa West Philippine Sea para sa fourth quarter ng 2023. Mas mataas ito kumpara sa nakitalang 58% noong third quarter at 43% noong second quarter. Matatandang pinagtibay ni Pangulong Marcos ang commitment ng bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagsunod sa rules-based order sa gitna ng tensyon sa Asya, partikular na sa South China Sea. Sa isang panayam noong December 16, 2023, matatandaang siniguro ni Pangulong Marcos na hindi kailanman sisimula ng Pilipinas ang anumang gusot sa kabila ng tumataas na tensyon. Tiniyak naman ni House Speaker Martin Romualdez na buo ang suporta ng Kamara sa polisiya ni Pangulong Marcos upang depensahan at protektahan ang pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Upang paigtingin ang depensa ng Pilipinas, isinusulong ng Administrasyong Marcos ang modernisasyon sa military assets. Titiyakin din nilang may sapat na kasanayan at walang humpay na suporta mula sa bansa ang personnel sa defense sector. Makikitang nais ni Pangulong Marcos na maayos at mapayapang maresolba ang alitan sa pagitan ng China at Pilipinas. Pinapalakas pa rin niya ang depensa ng Pilipinas upang matigil ang harassment ng ibang bansa sa ating mga mandaragat at maprotektahan ang karapatan natin sa sarili nating teritoryo. Ang paninindigang ito ng Pangulo ang dahilan kung bakit mas maraming Pilipino ang nagtitiwala sa kanya. Sabi nga ng Pangulo, We do not seek conflict, but it is our duty as citizens and as leaders to always rise to meet any challenge to our sovereignty, to our sovereign rights, and our maritime jurisdictions in the South China Sea. No country would expect any less. ikaw, pabor ka rin ba sa pagtugon ng Administrasyong Marcos sa alitan ng bansa sa China? DWIZ Research Report. Report.